Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. Ngayon ay Sabado, January 11, 2025. Eto ho, talagang first 11 days pa lamang ng taon ha. Parang dami na ho nangyari sa ating kapaligiran. Nandyan syempre yung nangyari ho no sa Poong Nazareno noong Huwebes no. Ang dami ho talagang nakisama ho no dito sa piyesta ng Poong Nazareno. At syempre ho, sa Lunes naman mayroon namang National Prayer Rally ang Iglesia ni Cristo. At gaganapin ho yan sa Quirino Grandstand at sa iba't iba pang panig ng Pilipinas. At syempre sa mundo naman ng showbiz, ang dami hong nangyari din na pwedeng maging usaping legal ho natin. Katulad na lamang nung pagpa-file ho ni Vic Soto ng cyber libel. 19 counts ng cyber libel para sa director na si Daryl Yap. Ayan, pag-uusapan ho natin yan mamaya. At syempre nandyan din yung pag-aresto din o pagsuko ni Rufa May Quinto sa National Bureau of Investigation dahil nga ho dito sa paglabag sa Securities Regulation Act. So siya ho ay nakapagpiyansa at nakalabas ng panandalian. At syempre sa ibang lugar din ho sa ibang bansa, nangyayari yung California wildfire. Isa daw sa mga pinaka talaga namang matinding wildfire na dinanas ng Estados Unidos. At ayan ipagdasal ho natin yung mga naapektuhan ho niyang malalang wildfire ho na iyan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Eto ho, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto ho, mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto naman ho 4 sa 10 Pilipino o 41% ang sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS mula December 12 hanggang December 18 ng nakaraang taon. Sa nasabing survey, 35% naman ang hindi sang-ayon sa impeachment habang 19% ang undecided. 3 impeachment complaints ang kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso para patalsikin si Vice President Duterte. Ikakasa naman ng Iglesia ni Cristo o INC ang National Rally for Peace ngayong Lunes, January 13, para suportahan ang panawagan na itigil na ang pagpapa-impeach sa Vice-Presidente. Kaya ito naman yung ating tanong sa bayan. Sa ating tanong sa bayan for today, January 11, 2025, sang-ayon ka ba na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Yan ho ang ating tanong sa bayan. Sang-ayon ka ba na ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, sa usaping legal naman natin ngayong araw, naghain ng 19 counts ng cyber libel ang aktor at TV host na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ditong Huwebes, January 9. Ito ay kaugnay sa mga mapanirang post di umano ni Yap at ng trailer ng kanyang pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma kung saan nabanggit ang pangalan ni Soto. Kasama sa hinihingi ni Soto ang halagang 35 million pesos para sa moral at exemplary damages. Inutusan ng korte si Yap na maghain ng verified return sa loob ng 5 araw para sa pag-issue ng writ of habeas data na kasama sa mga hiling ni Soto. Eto, kahapon naman, January 10, humingi ang kampo ni Yap ng gag order laban sa kampo ni Soto para ipatigil ang pagbibigay ng kahit anong komento sa publiko kaugnay sa kaso. Nauna nang sinabi ni Yap sa kanyang Facebook post na lahat ng material na inilabas niya ay dokumentado at hindi gawa-gawa para makapanira. Ayan ho, talagang ito ho ay developing story at meron na ng mga nagsampa ng cyber libel sa isang celebrity nga ho, no? Ito, lagi ho nating tinatalakay itong cyber libel dito sa ating programa nga ho, no? Pero ano nga ba yung cyber libel? Sa mga hindi pa ho nakarinig, ito ho, yung cyber libel ay isa pong kaso sa ilalim ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ito ho ay ordinaryong libelo lang o parang ordinaryong libelo, pero ang kaibahan nga lang ho kasi gumamit ho dito ng Information and Communications Technology o ICT. So ibig sabihin ho gumamit ho ng internet o pagpo-post sa online, kaya ho naging cyber libel. Ngayon ho, katulad ng ibang krimen, meron din hong elemento ang cyber libel. So una ho dyan, yung mapanirang imputasyon ng isang krimen o nakakayang bagay o akusasyon. So ikaw ay nagsabi na may ginawang krimen yung iyong biktima o di kaya naman may isang bagay siyang nakakahiya na kanyang ginawa. At kasali din ho dito yung mga taong na mayapa na. At kahit na sila ay syempre lalo na hong kasali kasi hindi sila makakalaban dahil nga wala na ho sila dito na sa kabilang mundo na, ay ayun ho, kapag kayo ay nagsalita ng masama laban sa kanila, maaari pa rin ho kayo maidemanda ng mga kamag-anak. Ang pangalawang elemento ho, dapat pinangalanan ang biktima o ang kanyang katauhan. So hindi ho sapat na kayo ay nagparinig lamang sa Facebook o social media. So dapat ho, pinangalanan nyo ho yung biktima o yung kanyang katauhan. O kung hindi nyo naman ho siya pinangalanan, dapat meron hong reasonable certainty na yung tao ho na nandun sa mapanirang post ay yun ho ang inyong pinapatungkulan. At usually nga ho yan sa mga celebrities. So kahit na sabihin pang blind item, kung naman ho halatang halata na sila yung pinapatungkulan, ay maaari din silang magdemanda nga ho, no? Ito ho, pangatlo, yung importante din ho, dapat gumamit ng internet o social media. Kaya ho siya naging cyber libel. Kasi ho, pinost ninyo yung mapanirang akusasyon ninyo sa internet o social media. Kaya tulad na lamang ho ng Facebook, ayan. O di kaya ipinalabas ninyo sa YouTube, nasa mga vlog ho. O di kaya pinost nyo ho sa inyong mga online na website. Ay, ayan ho. Kaya ho, naging cyber libel. At ang pinakamahalaga ho sa lahat, dapat ho may mali siya. So, kailan ho sinasabi ng korte na may mali siya? Mahirap ho kasi talagang ma-determine yan at korte talaga ang magsasabi kung may mali siya.
yung inyong ginawa, no? May mali siya, sabi ng Korte Suprema, kapag alam ng tao na idinedemanda na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o wala siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Kaya yun ho ang sinabi ng Korte Suprema. Yan ho ang pagkakataon na may mali siya. Kapag alam ho nung taong dinedemanda na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o di kaya naman ho wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Yan ho, nagkakaroon ho ng mali siya ho dyan. Ngayon ho, sino ho ang maaaring idemanda? Ang maaari lang ho nating idemanda ay yung original na may akda ng post. Ayan ho, nilinaw na ho yan ng Korte Suprema. Ang pwede lang nating idemanda ay yung original na may akda ng post. Bakit ho? Kasi ho, sa dami-dami ho, no, ng mga taong nagko-comment, nag-react ay hindi ho feasible o hindi ho posible na silang lahat ay maidemanda. Kaya hindi ho kasama yung mga nag-comment, nag-like o nag-share sa mga mapanirang posts. Hindi ho sila kasama sa demanda, sa cyber libel. Yung mga nag-comment, nag-like o nag-share ng mga mapanirang post. At ano ho ang kaparusahan dito sa cyber libel? Pag napatunayan ho kayong guilty, ay maaari ho kayong makulong mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years. At magbayad ho ng multa o parehong kulong o multa. At ito ho ay 1 degree higher than libel under the revised penal code. At syempre nga ho, dahil mas mabigat yung parusa, dahil nga ho, mas marami yung nakarating ho, no? Mas marami ang naaabot ng online o social media kaysa dun sa usual ho natin na sa dyaryo at yun nga ho, no? O mga magazine. At sinabi nga ho ng Supreme Court, yung penalty nga ho for cyber libel ay nasa 40,000 hanggang 1.5 million pesos. So ganun ho siya kalaki. 40,000 hanggang 1.5 million pesos. Kaya ho, mag-ingat ho tayo sa ating maipopost sa social media, etc. At ang lagi nga nating paalala sa ating programa, think before you click. Isipin nyo muna bago ang inyong mga sasabihin bago ninyo ito i-post sa social media. Dahil pag nandyan na ho yan, ay maaari na ho kayong mapanagot nga kung libelous ho ang inyong mga pinopost. Ito naman sa kaso naman ni Vic Soto at Daryl Yap, developing story ho ito, developing case. At ang dami pa hong mga maliliit na komplikasyon ho dito. Kagaya ng lamang sinasabi ho nila, may freedom of expression, artistic expression, etc. Dahil nga ito ay isang pelikula, yung kabilang parte, yung kabila naman na sinasabi naman na mayroong limitasyon ang freedom of expression, lalo na ho kung talagang libelous na yung mga pinaparatang. So yan ho, tututukan ho natin itong kasong yan ang dito sa usaping legal. Sabihin ho natin sa inyo yung mga magiging developments. At syempre ho, tatalakayin ho natin yung mga legal na aspeto tungkol sa kasong iyan. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, makakasama naman natin si former Senator Leila de Lima para pag-usapan ang mga pahayag ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato sa pahayagang New York Times at ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito sa pagpapatuloy ng Usaping Legal natin ngayong araw, naglabas ng mga pahayagang self-confessed hitman na si Edgar Matubato sa pahayagang New York Times nitong nakaraang linggo. Sinabi ni Matubato na siya ay dating miyembro ng Davao Death Squad at kasama sa mga di umanong inutusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang halos 50 katao nung siya ay mayor pa ng Davao City. Samantala, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco kahapon, January 10, na verified na ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at maaari nang i-transmit ang mga ito sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Magsasagawa naman ang Iglesia ni Cristo o INC na National Rally for Peace ngayong Lunes, January 13, para suportahan ang panawagan na itigil na ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Eto, para pag-usapan ng usaping yan, panoorin natin ang panayam sa spokesperson ng unang grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, si former Senator Leila De Lima. Former Senator Leila De Lima, Attorney Danny Galang po ng Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Yes, good morning. Good morning, Attorney Danny. And salamat sa pag-imbita mo sa akin sa program mo. At good morning din sa mga nanonood sa iyo ngayon sa programa mo. Salamat po, Senator. Ma'am, una po, no, ano po yung reaksyon ninyo sa revelasyon ni Edgar Matubato na minsan ho di umano kayong nailagay sa hit list ni dating Pangulong Duterte? Siyempre, ano ko noon, medyo nagulat ako noon. By the way, yung tungkol nga kay Edgar Matubato, kasi siniwalat niya yan nung present ko siya as witness doon sa Senate hearing sometime in September of 2016. So sinabi nga niya yon. And then alala ko na actually after that incident that was somewhere in 2009 nung nandun kami yung CHR sa Davao at nag-conduct ng mga public inquiries, and then meron din nag-tip sa amin tungkol nga dyan sa existence ng mass graves na dun daw sa Laod Quarry, dun daw tinatapon, dun daw linilibing yung mga nabibiktima ng mga DDS killings. So pinuntahan namin yon kasi meron sa aming tip. Although ano lang kami noon, konti lang kami, it's just a small team. And then pumunta kami sa isang part doon because ano yun hilly, that the Laod Quarry, that area is actually hilly. So parang small bundok, no? And then nakarating kami sa isang portion, supposedly yun ang tinuro ng aming informant. Pero ang nakita lang namin ay isang skull and certain fragments, bone fragments. Now, pero naghahanap pa rin yung team. Pero maggagabi na kasi yun, kaya we had to stop yung digging doon. And then it turned out later na
Doon pala sa mas mataas na parte ng Laod Quarry, doon daw yung talagang mas marami yung mga tinapon o linibing. And that happened to be, I think that's the area na sinabi nga ni Edgar Matubato nung hearing na nakaabang sila doon, siya at saka mga kasamahan niya, para daw ako ay i-ambush. Now, I have to share with you, Attorney Danny, na actually a few weeks after that, nung naghanap kami ng bones doon sa Laod Quarry, pero hindi pala yun yung pinaka-area, ay may nagsabi sa akin na isang intel guy. Ang sabi niya, alam niyo ba na muntik na kayong i-ambush nung araw na yon na nandun kayo? Pero hindi ko siya masyadong sineryoso. Pero naalala ko lang actually, nung nag-testify na nga si Edgar Matubato, 7 years later, in 2016, September of 2016. So, although nagulat ako, hindi na ako naalala ko bigla yung nagsabi sa akin na intel guy na ganun pa. At, so, that means na mukhang totoo kasi sinabi nga mismo ni Mr. Matubato tungkol dyan. Sabi niyo din po sa ilang interview na sa ngayon ho nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Edgar Matubato. Paano po ito makakatulong sa pag-usad ng mga kaso kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? Yes, totoo na ang informasyon ko is that just like Arturo Las Cañas ay under protective custody na rin si Mr. Matubato ng ICC. Kasi si Arturo Las Cañas actually was able to leave the Philippines earlier, around 2019. I don't remember the month. Now, si Mr. Matubato ay last year lang, 2024, around second quarter of 2024. Now, yung pag-alis niya, kasi kailangan siyang i-access ng ICC. Ang pag-alis niya is part of the ICC process, ICC investigative process. Kasi nga, kukunin na siya as a witness. So, potential witness siya nung umalis siya. Now, ang pagkakaalam ko rin ay kaya nga siya linagay under protective custody ng ICC dahil na-ano na siya na-vet na siya kinausap na siya. We can assume na several sessions yan ginawa ng mga ICC investigators, yung team, na just like yung ginawa nila, yung pag-process nila, tsaka pag-vet kay Mr. Las Cañas, ay ganun din ang ginawa kay Mr. Edgar Matubato. So in other words, the fact na they are now placed, both Las Cañas and Matubato are now placed under protective custody, naniniwala, we can assume that the ICC investigative team naniniwala na malaki ang magiging tulong nila dun sa kalahatan ng kanilang pag-iimbestiga. Kasi kahit, I must explain also, Attorney Danny, na kahit yung pinaka-scoop, supposedly, nung ICC investigation are the killings that happened from the years 2001, 2011 to 2019. Kasi yung 2011, yung naging miyembro tayo ng Rome Statute and ICC. And then 2019 was the year of the effectivity of the withdrawal by Mr. Duterte of our country from the Rome Statute and ICC. So yun, in terms of the duration or the period, yun ang covered period, 2011 to 2019. Now, yung drug war killings during the Duterte administration happened starting 2016. Before that, hindi pa Pangulo si Mr. Duterte. But iniimbestigahan din ng ICC yung mga DDS killings from 2011 to 2016. Kasi hanggang sa panahon na yon, meron pa rin mga killings. At ang mayor doon, 2011 to 2013 or 2013 to 2016, ang mayor doon is the now Vice President, Sara Duterte. Pero meron pa rin mga killings. And importante para sa ICC na malaman yung mga nangyari dun sa mga DDS killings na yan. Kasi tinuturing nila
na, yun ang backdrop ng itong drug war killings na parang ginawa lang model na narinig natin noon, di ba? Nung sa Quadcom hearing, si Colonel Ruina Garma, di ba? Sinabi niya yon na actually ang kautusan noon ng dating Pangulong Duterte ay yung gayahin din yung tinatawag na Davao Model. At walang iba yung Davao Model kundi yung DDS. So yung pattern, kailangan i-establish na ang pattern. Kaya importante sila. So the fact na under protective custody na sila, ang ibig sabihin nun ay magiging witnesses talaga sila. In fact, si Mr. Las Cañas, napabalita dati in a series of the Rappler articles na binigyan na siya ng limited immunity. Ang hindi ko lang masiguro pa is kung nabigyan din ng immunity si Mr. Matobato. Kaya napakahalaga. Kaya nga siya umalis. Hindi lang dahil, gusto niyang maging mas safe kasi palaging ang feeling niya is nanganganib talaga yung buhay niya sa kanyang mga siniwalat noon sa Senado, tsaka yung mga interviews din niya, ay kailangan niyang umalis. Pero ang pinakadahilan noon is because nga, kakausapin na siya ng ICC na gagawin na isa sa mga witnesses. Alright, Senator, ito naman no, sa matapos yung pagdinig ng Quad Committee, nirekomenda nila na sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte ng Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas din ho. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, dapat lang. Actually, nung isa sa mga appearances ko sa Quadcom, I don't know if you were able to watch it. In one of my presentations, I did point out to them the existence of RA 9851. Kasi yun ang parang counterpart ng Rome Statute. Yes. That's the domestic counterpart legislation of the Rome Statute. Di ba yung crimes on, it's an act on crimes against humanitarian international law, genocide, and other and crimes against humanity. Although you will note, Attorney Danny, na nauna pa nga yung RA 9851 that was enacted in 2009. 2 years bago rin natify yung Rome Statute na naging miyembro tayo. That's 2011. Pero basically, ganon yung it's almost the same. Yung covered crimes, of course, are the same. The only difference is about, yung jurisdiction ng mga local courts. Pero other principles na nakikita rin sa Rome Statute are also there. Like, for example, the imprescriptibility of the covered crimes. Walang prescription period. So habang buhay, pwede kang tugisin kung ikaw ay nag-commit ng mga crimes na yon, including crimes against humanity. So pinoint out ko yon. Kaya nga, I think, naging trigger din nga nung pag-create ng DOJ, ng Special Task Force. Remember, meron create si Secretary Remulla, yung Special Task Force, para imbestigahan din, i-assess, i-validate yung mga naging testimonya noon sa Quadcom. Kasi napakahalaga, napakatindi ng mga revelasyon doon sa Quadcom hearing. Now, yung naging conclusion ng Quadcom is that sampahan nga dapat si former President Duterte and the former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa and then yung former presidential assistant and now Senator Bongo. Sampahan sila, and lalo na nga yung finding na it seems that Mr. Duterte himself is a dissenter of what they see as a criminal syndicate, lalo na sa illegal drugs. Kasi sila yung nakita na naging protector ng mga drug personalities na katulad nung kapatid ni Michael Yang and even Michael Yang himself na ginawa niyang special economic advisor. So, kailangan lang dahil nga, nandyan yung batas. At meron din naman tayo mga proseso and mechanism. Pero ang susunod na tanong dyan, Attorney Danny, what would happen to the ICC
investigation. Diba? Kasi nga yung meron such a thing as principle of complementarity. The very reason kung bakit nakialam ang ICC at continue to intervene in those cases of killings, the drug war killings, is that hindi kasi nila nakita sa Pilipinas na meron talagang gumagalaw ng mekanismo, meron talagang formal criminal proceedings, including trials against Ms. Duterte and Bato, yung mga those we consider as having the highest liability or highest responsibility for those killings. Wala eh. So actually, yung mga hearing na yan, hindi yan sapat eh. Kung wala naman talagang isasampa na formal criminal proceedings. Pero I remember that there was such a statement also from DOJ Secretary Remulla na ang posisyon nila is that yan lang yung ICC na mag-imbestiga, although they're still questioning the very jurisdiction of the ICC. Kung nag-iimbestiga na yung ICC, pwede naman na yung magiging formal criminal proceedings dito sa Pilipinas ay yung mga sa middle level, yung middle level officers, tsaka yung mga low level perpetrators. May ilan-ilan na nga na kaso against low level perpetrators na sinampa ang DOJ, although konti pa lang. Dahil yung iba na-dismiss na, hindi daw sapat yung ebidensya, kaya na-dismiss rin yung iba na mga iniimbestigahan dati ng DOJ before the creation of the DOJ Task Force. So in that way, matutuloy pa yung ICC kasi ang pinaka-concentration ng ICC ay yung matataas, yung mga mastermind. Ganun naman lagi ang ICC in all other investigations that they conduct. Look at sa Israel, di ba? The Prime Minister of Israel, ang kanilang subject, and the high generals. Pero kasi wala naman sila talagang wala naman silang ganong laking resources at na pwede pa rin nilang pakialaman even yung mga ginawang killings ng mga low-level perpetrators, yung mga direct perpetrators, yung mga gunmen, di ba? Yung mga death squads. So pwede yun eh. So kahit nandiyan ang ICC, pwede yung Pilipinas using its own mechanisms like the DOJ Special Task Force na imbestigahan pa rin yung killings. Yan ho, malinaw ho, Senator, na talagang pwede naman ho, no, na pagsabayin talaga yung pag-iimbestiga ho. Yes. Dito ho, doon yes, sa lalo na ang pagkakaalam ko, yung ICC investigation is already at its advanced stage. So, it's lalo ng ganyan na nakuha na nila sila Las Cañas and sa Cotabato. So, wrapping up na, malamang nagra-wrap up na sila ng investigation. Kaya umaasa tayo at na sana mailabas na yung corresponding warrants of arrest. Alright, ma'am. Sa ibang issue naman ho, no, kayo po yung spokesperson ng unang grupo na nag-hire ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, sa mga impeachable offense na kabilang ho dito sa complaint, no, ano ho sa tingin ninyo yung pinakamabigat at talagang karapat-dapat na ikatanggal ni VP Sara sa pwesto? Okay. Insofar as the first complaint is concerned, kasi doon ako yung spokesperson, is meron 4 or 5 principal grounds. 4 pero actually 5 kasi may hinalong grounds, no? Siyempre, yung culpable violation of the Constitution, the graft and corruption, bribery, high crimes, no? And high crimes, what else? Meron pa akong nakakalimutang isa. Kasi there's one more. Kasi there's supposed to be 6 grounds in the Constitution. That includes treason. Except for treason, grounds yung iba. Lahat na grounds na yon, yun ang grounds sa first complaint. Now, under those grounds are 24 articles of impeachment.
siguro nakita mo na, nabasa mo na rin, o at least you have an idea kung ano yung mga 24 articles of impeachment. Now, sa tanong mo, kung alin doon ang pinakamabigat, ang pwede kong maituro doon is tungkol nga doon sa unexplained use of confidential and intel funds. Tsaka yung hindi niya, yung lack of cooperation niya hindi siya nag-explain, hinahayaan lang niya mga tao niya ang mga nag-explain. Nung una nga, ayaw niyang mag-appear sa hearing, pero nung nag-appear siya, wala, hindi naman niya in-explain. Kasi hinayaan lang nga niya yung kanyang mga tauhan. And then, syempre, yung tungkol doon sa naging complaint ni former Senator Sonny Trillanes na tumatanggap sila from drug lords, and then yung meron silang mga bank accounts na hindi na naka-reflect o hindi kayang i-explain doon sa kanyang mga SALN na phenyl. And isa pang sa tingin namin ay malakas na basehan ay yung kanyang mga pag-threaten sa Pangulo, sa First Lady, sa Speaker. You know, the very open and public threats to kill na meron daw siyang hinire na assassin kung may mangyari sa kanya. Mabigat yun eh. Kasi you're the Vice President. You do not just do that. Lalo na kung wala ka naman talagang proof na gano'n, na may ano sa buhay mo. Kasi yun ang sinasabi niya. Nanganganib daw yung buhay niya. So baka daw siya tirahin, and then kung may mangyari sa kanya, meron daw papatay. Doon sa 3 na may conclusion kaagad na sila yung behind yung supposed na attempted assassination sa kanya. So mabigat yun eh. Wala akong mahanap na ibang bansa sa mundo na merong gano'n na very high public official, vice president at that, ay nag-threaten sa gano'n, ng gano'n, di ba? So yun, malalakas yun. And then, Attorney Danny? Yeah. Natutuwa kaming first group of, yung grupo ng first group of complainants nung nakita namin yung survey ng SWS. Diba? Yung 41% ang nag-agree na dapat i-impeach si VP Sara. 35% ang hindi nag-agree. Merong 19% na undecided. Now, sa Luzon and Visayas, matataas. May 50, 52%, 50, 48%, 45% na mataas din na in favor of impeachment. Now, ang medyo mababa lang ay yung bailiwick ni VP Sara ng mga Duterte sa Mindanao, which is 22%. But mind you, yung 22%, mataas pa rin yun for an area that is considered their bailiwick. And then, nung hinimay ko yung SWS survey, nakita ko na yung mga tinuturo ng mga respondents sa survey na yon, na mga grounds na sa tingin nila ay malalakas, ay tumutugma doon sa mga sinabi ko. Kasi nga, 24 yung articles of impeachment. Kasi pinalagay na ng mga complainants yung mga naisip nilang lahat, na naisip nila na mga pwedeng grounds, yung mga ginawa o hindi ginawa ni VP Sara, at saka yung kanyang conduct or behavior na, feeling untouchable, disrespect of the Constitution, disrespect of the principles of transparency and accountability, disrespect of for the processes laid down in the Constitution. So, nagtutugma na yung kung ano yung sa tingin ng mga respondents malalakas, yun din ang sa amin. And in fact, medyo nagulat din ako na meron din mga nag-agree na yung the other grounds na nandun sa first complaint, like for example, yung pag-alis ni VP Sara dun sa Germany at the height of a typhoon para manood daw ng concert, nandun din sa mga may sagot
yung mga surveys. And yung kanyang pananahimik sa gitna ng Chinese aggression sa West Philippine Sea. Never niyang kinondem, never siyang nagsalita tungkol dyan na napaka-importanting issue para sa atin. Sa kasalukuyan, mabagal ho yung usad ng tatlong impeachment complaint sa Kamara. Sa tingin niyo po ba may pag-asa pang makausad ito bago ho yung nakatakdang break ho na ito ng Kongreso sa February nga ho? Siyempre alam namin na medyo nagkagahol na sa oras, no? Lalo na mag-start na rin yung official campaign period. Pero sa pananaw po ng mga complainants, and I think this is also shared by the two other groups of complainants, is that kung gugustuhin talaga ng Kongreso, ng House leadership, na mag-umusad na talaga ito, pwede pa. Kasi remember, ay meron namang mas mabilis na route o mode, and that is yung diretso na sila na mag-file ng resolution na supported by 1/3 of the members. Kasi kung mangyari yon, pwede na rin idiretso sa Senado, including the articles of impeachment. Hindi na kailangan ng mga hearings sa committee level na pwede pang makadelay. Kasi sa committee level, nandyan yung mga presentation of evidence, nandyan yung mga debate, etc. Pero pag sa plenary ng House, ay sila na ang magdebate, diretso na silang magdebate at magbotohan, mas mapapabilis. Kaya lang, Attorney Danny, ang nakikita namin ngang sitwasyon is that parang hindi pa kasi nakakasiguro na sa Senado ay merong boto, yung required number of votes makakakuha. Unlike in the House, it's very feasible to get the 1/3 of the members of the House, lalo na kung gagalaw talaga yung House leadership. Pero sa Senado, 2/3 ang kailangan, so that means 16 members of the Senate. Now mukhang sa tingin nila parang hindi pa kaya yon makuha. But I don't know, maybe kung umuusad na talaga formally itong proceedings, impeachment proceedings, baka matagdagan pa yon. Kasi lalo na kung makita nila na talagang matindi yung mga basehan. Alright, Yes. ma'am. Ito naman ho, no, sa Lunes ho, gaganapin ho yung ng Iglesia ni Cristo, yung malakihang peace rally para ho tuligsain itong bantang impeachment kay VP Sara. Ano po yung reaksyon nyo dito at may mensahe ho ba kayo sa mga miyembro ng INC? Okay, ang tingin ko dyan, Attorney Danny, is that, okay, I have to relate that to the survey results. Diba? Ang sabi natin, maraming Pilipino na gusto na ma-impeach si VP Sara. So we can say that that is currently the pulse of the people na pwede pang madagdagan, lalo na pag mag-umpisa na yung impeachment proceedings. Now, syempre yung INC, of course, karapatan naman nila yan kung gusto talaga nila magkaroon ng ganyan, mga rally. Pero kahit marami ang numbers nila sa halimbawa talaga yung rally na yan ay marami silang members talaga na magpa-participate dyan, that does not eclipse the fact o hindi yan, ibig sabihin nun, minority pa rin sila. Yung minority ang posisyon nila. Kasi yung surveys nga, iba yung sinasabi. So gaano man kalaki, halimbawa malaki talaga magiging rally ng INC, magmo-mobilize sila. That does not mean that that is really the wish of the majority because the survey results show otherwise. So, at ibig sabihin din nun is that sa tingin ba nila, makukonvince nila yung karamihan ng mga miyembro ng House of Representatives o ng Kongreso na wag na ituloy yung impeachment? Eh syempre yung mga miyembro naman ng House of Representatives, tinitingnan din nila yung resulta ng survey. Makikita nila na mas marami yung gusto, lalo na sa Northern Luzon and Southern Luzon, 50% or 52% yung gusto ng impeachment. So, kung ako ay congressman or congresswoman doon sa mga constituencies na yon, syempre pakikinggan ko yun, siseryosohin ko yung resulta ng survey. So it doesn't mean that just because there is a religious bloc
na gagawa ng ganyan rally, at kahit gaano sila kalaki dyan, karami dyan, hindi pa rin yan yung gusto ng karamihan ng Pilipino. So yun ang aking pananaw dyan, Attorney Danny. Alright, malinaw ho yan. And lastly ho, panghuli na lamang ho, Senator, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan at sa mga congressman din ho, kaugnay ho ng impeachment ni VP Sara Duterte? Opo, gusto ko lang po sa kanila na pakinggan yung pulso ng bayan. Tingnan yung mga basehan. Seryosohin, scrutinize yung mga grounds. Itong mga grounds na to, hindi ito mga gawa-gawa lang. Talagang nakita naman yan kung yung mga tao po na mga nag-monitor ng mga hearings sa Kongreso, sa Quad, sa budget hearings, and then sa hearing ng a Committee on Good Government and Public Accountability, malinaw naman yung mga basehan. It's their constitutional duty to really consider seriously on the impeachment issues. Kasi tungkol ito sa pag-a-uphold ng ating saligang batas, sa pagsusulong ng mga mahalagang mga prinsipyo ng transparency and accountability. Tungkol ito sa prinsipyo na no one is supposed to be above the law. So dapat ipakita yan ng institusyon. At sa mga ating mga kababayan, bantayan ho natin yung magiging proseso. At tingnan ho natin talaga yung mga basehan ng mga impeachment complaints na yan. Kahit maraming mga problema tayo ngayon, hindi po ibig sabihin kalimutan na natin yung issues related to impeachment kasi napakahalaga. At nagbabantay din ang buong ang buong daigdig sa mga developments na yan. So sana po ay seryosohin natin yung impeachment. And ho, maraming salamat ho sa inyong oras, Senator Leila De Lima. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito naman ho sa ating tanong sa bayan. Magbasa ho tayo ng mga ibang nagpadala sa atin ng mensahe. Sa ating tanong sa bayan ngayong January 11, 2025, dapat bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Sabi ho ni Julieta Sabdani, dapat ma-impeach. Kung ordinary tao, mag-joke lang agad, kulong. Bakit kung may mataas na posisyon, kahit marami nang nakita ang ginawa, walang kulong? Ito naman ho, sabi naman ni Iyong Lofranco, kahit hindi ako abogado, tama lang si Sara. Hindi sila korte, magsampa muna ng kaso para masagot. At syempre, nakatanggap din ho tayo ng mga messages para naman ho dun sa ating sagot kita. Happy viewing ho to Jovet Elguera of Teresa Rizal. Ayan ho, natanggap po natin ang inyong mensahe. Also from cellphone number ending in 4732. Ayan ho, from Davao City. Happy viewing ho. Sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. At ayan ho, wala lang ho tayong oras. Sasagutin ho natin yung ibang mensahe nyo sa susunod na Sabado.
Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat. We know you're always on the go.